trabaho 1988 at nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuwan ko kaya nakakatulong kami sa tao, mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masama man na tao. Yan ang inuutos sa amin. Pagka... Bago ka pumasok dun sa Lambada Boys, yun yung simula ng Death Squad, yung liquidation squad. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Dati ako, nag-switch DF 1982. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidopon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong, barangay Tamayong. Bakit kayo ang piniling kasama nila? Dahil may nag-recommend nga ito nga bata parang kursunada at saka meron akong performance sa amin. Nag-recommend tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa barangay Exodus, Bangkiruhan, Davao City. Bayad sa amin muna pagkor, sobre-sobre. Kung merong napapatay kami, pagkahapon binibigyan kami ng sobre, puro ulo. Wala pa kaming sahod, hindi pa kami in sa gobyerno. Pero pinapatakbo na nila. Paano po kayo na-convince na gumawa ng ganong klaseng trabaho, yung pumatay ng tao? Sa pag-umpisa ko, masaya din ako kasi siyempre ang amo ko, mayor, at saka ang mga kasamahan ko, pulis. So, masasama naman tao ang pinapatay namin. So, parang masaya ako sa pag-umpisa. Sa kaya hindi po tama yung ginagawa? Criminal yung... Oo, pinapatay sa umpisa. Paano kayo nimita? Anong sinabi sa'yo? Edgar, saling hindi, yung pag-umpisa pagkuha sa akin, mayroon ng grupo na ibubuo ni Mayor Duterte. So, one team lang kami. Yung kasama ko, si Lodi Pagidopon, ako, si Edgar Matubato, si Jojo Bosa, si Ramil Capitania, si Tony Estaco, si Buboy Maldito, at saka si Insektan. Pito kayo? Pito kami. One team kami ang umpisa sa Lambada Boys kung liquidation squad sa Davao City. Sa 1988 na pag-umpisang Mayor si Duterte. Doon kami bininyagan sa Old Mincing Hotel. Doon kami pinakain kami. Pagkatapos, binigyan kami ng baril, 3 357 at saka 4 nga 45. Ang nabunot ko naman, 45. Minsan, meron 3,000. Kada... Kung makapatay ka ng umpisa ng 3 o 4, so malaki-laki din ang natatanggap mo. Ang pumiro kong pinatay doon sa Lucky 13 Bilyaran, nakaupo, parang asset ng intelligence, parang hold-upper na tao. Yung pinatay ko sa Bilyaran, si Lim, nakaupo sa Bilyaran, San Pedro Street, binaril ko. Hold-upper siya? Suspect na hold-upper. Pero sabi niyo po asset din siya, no? Asset. Bakit daw po siya pinapatay? Kasi yung masasama ang ginagawa nila. Meron muna nagmamanman, katapos sumisinyas, lalapitan na kaagad. Kayo barilin mo. Mismo ang... Ako mismo ang bumaril. May kasama po ba kayong ibang miyembro? May kasama ako. May kasama pero ako lang ang lumapit. Dinalhin mo siya sa likod? Sa ulo. Sa ulo talaga. Nakaupo man sa bilyaran. Walang nakaimik. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga tao. Wala. Hindi ako nagkalo. Hindi ako nagsombrero. Wala. Kasi sa amin, sa Davao City, parang kumpiyansa ka kayo mga kasama mo, mga pulis talaga. Gaano kadami yung pinapatay ng kada linggo? Siguro, meron sigurong 10, ganyan. Sa isang linggo? Sa isang linggo. Hindi, kasama na lang hati-hati namin. So kung ikaw ang nabubunutan nga, paraging ikaw ang titira, so minsan, i-stick ka ng 3 tao ang napapatay mo sa isang araw. Para hindi magdiskumpiyado yung subject, ako, maliit man ako, parang butik mo lang na tao, yan talaga ang lumalapit. Kaya hindi ka nakakilatis nga, parang hindi ilag sa'yo ang target. Susurpan lang, tapos nagsisinilas, tapos loose ang t-shirt. Yan. Parang hindi halata yung baril mo. Ang training sa amin, actual talaga yung
buo ng Lambada Boys. So, Paano po kayo natuto bumaril bago Ah, Sa sumali? safety. dahil sa CHDF dahil sa CHDF pag-umpisa ko. Ang Lambada Boys 1988 hanggang 92. Hanggang dumami na kami kay may mga river returnees naman na kasama namin, police, river returnees, hanggang pinangalanan kami ni Jun Puras pala nga DDS kung Davao Death Squad. Si Jun Puras pala. At saka si Jun Puras pala at saka si Mayor Duterte, magkasangga noon yan sila. Kaibigan sila. Magkaibigan sila. Dati. Hanggang nag-away sila, parang binabatikos palagi sa media, sa kuwan kay. Yan man si Jun Puras pala ang pinaka magaling reporter sa Davao City. Si Mayor Duterte talaga ang nagbuo niya ng Lambada Boys hanggang sa DDS. Siya talaga, hindi ka basta-basta pumapatay sa Davao kung walang basbas, walang clearance galing kang Mayor Duterte. Paano So, dumadating yung basbas? Yung basbas, yung nagdadala sa amin, yung si Arthur Las Cañas. Doon nagsalita. Yan lang nagsalita sa amin niya, ang trabaho niyo. Yung mga masasamang tao, yung mga hold-upper. Tapos, binigay na kami sa mga pulis. Meron na kaming handler. Sabi ni Presidente, hindi ka raw niya kilala. Bakit hindi kilala nga siya man ang nagbuo sa amin. Noon, na mayor pa siya. Alala ko dun sa testimonya mo sa Senado, binanggit mo na may planong barilin si De Lima noong 2009. Tapos na udlot lang dahil hindi siya pumasok. Oo. Nalaman namin nga nandoon na sila. Ito si Arthur Las Cañas, nag-utos nga punta kayo doon para ambusin sila. Pero may nakauna na daan, may nakauna ng tao doon sa bundok-bundok mataas. Kaya siyempre malawak mo yung lupa ni Binbinido Laod, SPO4 Bin Laod. Suminyas ng kuan. So punta na kami na parang ambusin sila. Mabuti na lang kay doon lang sila sa entrance. So meron siguro nagbulong mo, merong nahiringan sila nga bumalik sila, matras sila. Hindi ba mas So tataas? nakuan lang kami na na-delayed lang ng mga 10 minutes siguro bago sila nakaalis. Kaya kung naabutan namin, ubos sila lahat. Davao naman sir, kasi ang tao doon hindi nagsasalita, natatakot dahil sa DDS. Natatakot. So, kung pumunta ka ng pulis, walang mangyayari sa'yo. Tapos, parang wawarningan ka ng pulis nga huwag kang magsalita o ay may mangyayari sa'yo. Talaga ang tao sa Davao, parang tahimik lang. Line of 2000, parang yung napapatay namin sir, parang mga personalan na yung iba. Parang makinis yung balat, parang hindi kriminal. Diskumpiyado na talaga ako, parang mga personalan na ang mga businessman, ganyan. Parang diskumpiyado na ako nga hindi kriminal lahat. Parang inosinteng tao, hindi na yung mga hold-upper, kidnapper, ganyan ba. Diskumpiyado talaga ako. Iba man talaga ang yung inosinteng tao at saka yung criminal na tao ang pinapatay mo. Pero nagtataka ka lang na hindi ka man pwede magtanong sa mga opisyal, kay bawal para sa akin, civilian man lang ako. So mga pulis, inuutusan ka lang. So kung sila ang mayroong pinapapatay nga, mayroong inosente, naka-masking tape naman yan, binabalot naman yung ulo, pagkatapos sinasakal man yan, may mga pangsakal, pagkatapos sinasapsap na. Wala na, biniling. Parang tinitesting ka palagi para kung magbago yung isip mo, ganyan, natatakot Meron ka. ka bang tinuruan? Oo, yung membro? yung umpisa, yung mga pulis nga kuha namin, yung nagsumampi sa amin, yung kami muna ang nagtitrain. Yeah. Hindi training nga kuan actual nga turo pagdukot, ito ang gagawin mo. Pinapasampul muna sa akin, yan ang gagawin mo. Ang pagpatay hindi naman gagamitan ng aral. Hindi naman yung magdadala ka ng bullpen, paano ang pagpatay, ganyan. Basta ganyan lang. Meron kaming kidnapping na rinirescue, inooperitan. So nag-shortcut kami dito sa Tulip Drive, Matina. Pagkatapos, mayroong nakabalagbag na pick-up doon sa daanan, maliit man lang ang karsada. Pagkatapos bumaba si Pabo, nagmotor, pinagalitan niya yung tao na yan. Tapos parang nagka-struggle sila. Pagtingin ni Pabo nga may baril, naka-civilian, bumunot ng baril si Pabo. Pagkatapos, mabilis man yung NBI agent, kay shooter, hindi man shooter yung official namin,
tinamaan sa kamay dalawa at saka pa. Hindi siya pinatay. Paa lang at saka ang tama niya. Dalawang kamay, dalawang paa. Gumano na si Pabo sa karsada. So nagsusunod yung mga kasamahan ko mga pulis, rinatrat pero hindi natatamaan. Parang daplis-daplis lang kay magaling man umikot doon sa ilalim ng pick-up. Pick-up. So hindi na lalapitan kay mabilis man bumaril yung shooter. Doon na sa naubusan ng bala ang kuwan. Nakalapit na kami. Nakalapit na. Tapos tumawag si yung opisyal nga tinamaan, pumunta na si Mayor, buhay pa si Amisula, siya ang nagtapos. 2 magasin sa usi ang ginanya. Kaya nga, sobrang pagkamatay na overkill. Ano lang po ba yung insidente na nakita niyo si Mayor Duterte noon? Madami na. Kung meron, Yung ikaw mismo nakakita. kung meron kaming dinadala sa MAA, minsan gabi man yung pumupunta, basta pinaka-importante ang binibaril, hindi namin alam ang pangalan, pumupunta yan. Siyang bumabaril, nakaupo ang tao, siyang bumabaril sa ulo. May parte ka ba sa Kayo ba? pagdukot sa kanila? Hindi na. Dinadala lang doon. Nandoon na kami. Oo, Pero nandun. mga kagrupo niyo din yung Mga pulis din, oo, nasama na din kami. Kaya kami man siyempre kami ang inutusan pag chap-chap, ganyan, oo. Siya muna ang tumitira. Oo. Anong baril ginagamit niya? 45 yung baril niya, nagamit niya. Sarili niyang baril o... Ewan ko lang kung, hindi meron siguro siyang sarili niya, sir, kung sa bodyguard, depende. Hindi man yung nagtatakin ng baril. doon? Ito naman, utos ni Mayor Duterte nga patayin yung DI. Dinukot namin mga bandang alas 12 sa gabi. Hindi ko alam nga DI yan. Doon na ko nalaman sa yung band namin High Ace nga DI pala. At saka yung sabi ng pulis, yan ang kasintahan ni Jocelyn nga ipapatay ni Mayor Duterte. So ako ang kumuha ng baril, tumutok na huwag kang kikilos, pulis ito, sama ka lang. Sinama. Kaya dininay ni Jocelyn, hindi daw totoo yun. Siguro, baka nahihiya kung ano. Basta, yan lang ang kuwang ko. Tapos, dinala namin sa MAA, pinatay namin. Noon, yun sila si Duterte at saka yung mga kapatid niya si Jocelyn, parang hindi yan nagkakasundo noon. Pero siguro, baka si Mayor Duterte, ang isip niya, parang pinipirahan yung kapatid niya, kay matanda naman. So, batang-bata yung DI, macho. Parang 24, matangkad na tao. Oo. Basta ang batang-bata yung dancing instructor talaga. Pakilala ka ni Tulong? Oo, kakilala. Oo. Nung nga ang tawag sa akin, yung pinapatay niya last, yung kagalit niya sa Ekulan Gasoline Station, tumawag siya sa amin nga meron akong tao na galit patayin niyo, dinukot namin. Dinala muna namin sa budiga ng Gaisano sa may Marpore. Tapos dumating siya. Kayo na ang bahala nung. Oo. At saka nandoon man si Arthur. Oo. Siya, ito talaga. Oo. So siya ang nag-utos, pero hindi siya ang pumatay? Hindi, kami na. Oo. Si Mayor, si Sara, noon nagkagalit niya ni Bato kasi ang daming namamatay, sabi ni Mayor Sara, walang nahuhuli. Sabi ni Mayor Sara, bumaba ka na sa pisto mo. Ang sabi ni Bato naman, hindi pa tapos yung termino ko. Sabi niya, hindi pa tapos. Siyempre, ang daming namamatay sa Davao, walang nahuhuli. Walang nahuhuli. Walang nahuhuli. Kasi, paano pagkahuli? Mga pulisman ang mga DDS. Kung mayroong nag-checkpoint, pagtingin pulis, diretso ka na sa checkpoint. Kampulong naman, ang alam ko, yun ang umahawak ng smuggling. Kaya hinawakan nila noon, hindi sila humawak ng pantalan ng sasa. Pagka vice mayor niya, sabi niya kang Arthur, tayo naman ang hahawak ng pantalan. Yung buhay ko, binigay ko na sa Diyos. Ang isasabi ko lang, talagang totoo yung ginawa namin. Kung ano man ang hantungan, kung bitayin man ako, okay sa akin, wala. Kung mabas ako, sir, nagkukonsensya na ako, ang dami nang namamatay sa Davao. Sa Davao lang, ang dami nang namamatay, nga walang justisya, yung kasali niya yung mga inosente. Poser lang. Kung hold upper ka, yan lang ang nilalagay. Hindi katulad dito sa Maynila nga, huwag niyo akong tularin, poser ako pinahaba. Di ba? Pero sa amin, ginagawa na yan, nandito sa likod ng pulis, tapos
Pag nabaril mo, pinalagay yan, tapos binalagyan ng 38, pinapaputok para magka-powder bond nga lumaban. Basta ako, itutuloy ko rin yung pag-file ko ng kaso sa mga kasamahan ko, mga pulis ko, para makita na totoong-totoo talaga, sir, yung sinasabi. Oo, yung mga kasama ko, sir, oo, mga kasamahan ko talaga. Hanggang yung mga retired na mga kernel kay dati yun, yan ang kasamahan ko hanggang nag-retire sila. Kasi yun, ngayon, miski retired sila, sir, sa Davao City, mga konsultan pa yan ni Digong. Dapat lang ako tumago muna para matapos lang itong problema ko. Para muna, bago naman ako mamatay, matapos muna yung masintindihan muna. Muli nagsalita sa media ang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Idinawit niya sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Senador Ronald De La Rosa sa mga pagpatay noon sa Davao City na dati na nilang itinanggi. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, may babala ang dating pulis at nagpakilalang miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. Matapos ang ilang taong pananahimik, humarap sa media si Las Cañas mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa, kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. 186 pages daw ang kanyang inihaing affidavit at may binigay pa raw siyang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Kinyos Clan Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya na ang naging Davao City Mayor, ang Oplan Tukhang. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niya ang napatay sa Tukhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa ipinapatay sa pinalawak na Tukhang kinalaunan. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Niluloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300 at
may supplier daw siya nito. Ganong koleksyon ni Mayor Duterte during my time. More than 1,000. Galing po ito kay Kibuloy. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero dati na rin niyang itinatanggi ang alegasyong meron siyang Shabu Laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Dinawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na longtime aide ng dating mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad.